Kunin natin ang second derivative ng function na to. Madali lang naman ang solution, letter B talaga ang sagot. Kunwari hindi natin alam to. Ano ang gagawin? Well, gumamit ng calculator. Kaso nga lang walang second derivative feature sa calculator. Ang meron siya ay first derivative. Pero kahit na may ganun pa nga, ang output niya naman ay number at hindi function. Ang gusto natin na output ay function kasi ang choices ay functions. So paano yan? Balikan natin ang definition ng derivative of a function. Ito yon. Here you see three versions. Makikita na kinukuha ang limit ng mga functions na to. Ang tawag sa kanila ay difference quotients. This one in particular ay tinatawag na forward difference. Ito naman ay backward difference at ito ay central difference. Since kinukuha ang limit as delta x approaches 0, pwede natin i-approximate yung limit by substituting for delta x a very small number na malapit sa 0. So ito na ngayon ang derivative evaluated at a number a. Ito ang kayang gawin ng calculator. Sa tatlong to, ang pinaka-accurate ay ang central difference approximation at ito mismo ang ginagamit ng algorithm ng calculator. Pansinin ngayon na yung nasa left-hand side ay ang derivative ng function at ang nasa right-hand side naman ay ang function na kinukuha ang derivative. Pwede nating i-apply yung pattern na to sa pagkuha ng second derivative. Ito na yon. Makikita dito na ganun pa rin. Ang nasa left-hand side ay ang derivative at ang nasa right-hand side naman ay ang function na kinukuha ang derivative. This time nga lang, first derivative ang nasa right-hand side at second derivative naman ang nasa left-hand side. So, may tatlo na tayong paraan para mag-compute ng second derivative. Note na kayang computein ng calculator ang mga first derivatives sa right-hand side. Ito ngayon yung technique. Una, pumili lang ng number at kunin ang second derivative evaluated at that number gamit ang calculator. Choose something na maliit lang, something na mag-work. Pag hindi nag-work, palitan lang. Next, i-substitute yung napiling number dun sa mga choices at kunin ang values nila. Kung ano yung mag-match sa na-compute na second derivative, yun ang tamang sagot. Balikan natin ngayon ang problem na to. I-apply natin yung technique. Gamitin natin ang forward difference approximation. Gawin natin to si a at 0.01 si delta x. Ito ngayon ang kailangan nating i-input sa calculator. So, nandito yung numerical differentiation function ng calculator sa taas ng button na to. To access that, press shift and then we can now input yung function. Press alpha muna para ma-input yung variable na x. Naka-cube siya. And then minus 5x squared. Press alpha kung mag-i-input ng variable. Evaluate ito at a plus delta x. So that's 2 plus 0.01 or 2.01. Press equal sign. Yan yung sagot. I-store ko ngayon yan dito sa a. To do that, just press shift and then yung store button na to. Nasa taas ng recall button. And then pumili ng variable. Piliin natin si a. Makikita ngayon sa display na yung sagot na punta na sa a. Next, yung second term naman, evaluate at 2. Hindi na kailangang ulitin isulat yan sa calculator. I-access lang natin yung history. Press yung up arrow. And then yung left arrow. I-edit lang yung value ni x. This time, 2 na lang. Press equal sign. I-store naman natin ngayon to sa b. So, press shift. Store button nandito sa b. Next, isama natin si a and b. Subtract sila. Kasi yun yung indicated dito sa formula. So, press alpha para ma-type yung a and b. And then, i-divide sila yung a minus b ng delta x, which is 0.01. Yung sagot ay 2.03. Next na gagawin ay evaluate din yung mga choices at the number na napili, yung 2. So, substitute yung 2 dito sa a, b, c, and d. Ito yung mga magiging values nila. Confirm na lang sa calculator na ganyan nga. Note ngayon na dalawang choices yung nag-match dito sa na-compute na sagot. So, paano yan?
Hindi tayo ngayon sigurado kung si B ba or si D yung tamang sagot. Kung ganun, palitan lang yung piniling value for A. Gawin natin 3 this time. And then, input ngayon ito sa calculator. Again, hindi na kailangang ulitin, just access yung history. I-edit ko lang ito, gagawing 3.01. This represents A plus delta X. Press equal sign, ilalagay ko to ngayon sa A. So, shift, store dito kay A. Next, i-edit lang ulit yung nandito sa history. Gagawing 3 na lang. Yan yung second term dito sa numerator. Press equal sign and then i-store ito sa B. And then, i-subtract ngayon si A, si B from A, and i-divide ng 0.01. Yung sagot ay 8.03. Next, evaluate yung B and D at 3. I-substitute lang yung 3. Si B magiging 8, si D magiging 12. So, yung nag-match ay si B. So, yung sagot talaga ay B. But note na hindi exactly nag-match yung mga values. Pero kung ang gagamitin natin yung central difference, magmamatch talaga yan exactly. So, ito nga yung central difference. Note na A plus delta X yung first term dito sa numerator and yung second term naman evaluate at A minus delta X. Kaya ang value dito ay 3.01 and dito naman ay 2.99. So, punta ulit tayo sa calculator. No need to input, i-access lang yung history. Baguhin lang yung value ni X. Press equal sign, i-store ko to sa A. Next, yung second term naman, 2.99. I-store ko naman yung sagot na to sa B. And then, isusubtract ngayon si B from A. And then, i-divide ng, take note, dalawa na ngayon na delta X dito sa numerator. Yung sagot nga ay exactly 8. So, you can see na mas accurate nga yung central difference approximation compared sa forward difference. Kunin natin ang second derivative ng function na to. Gamitin natin ang forward difference approximation. Gawin natin 1 si A at 0.0001 si delta X. Note na yung first term dito sa numerator ay ang derivative evaluated at A plus delta X. Kaya ganyan yung value. Yung second term naman evaluated at A lang. So, i-input natin ngayon yan sa calculator. Nandito yung numerical differentiation feature or function ng calculator. Sa taas ng numerical integration button na to. To access that, just press shift. And then yung button na to. And then input na ngayon yung function. Para mag-input ng variable, press alpha first. And then nandito si X sa taas ng close parenthesis. Naka-cube siya. And then naka-multiply ng E raised to 3x. Evaluate ito at 1.0001. Press equal sign, i-store natin ngayon yung sagot na yan dito sa A. So, press shift, store button, and then yung variable. So, makikita ngayon na napunta na sa A yung sagot. Next, input naman yung second term dito sa numerator. Actually, hindi na kailangan gawin yan. I-access lang yung history ng calculator para hindi na ulitin i-type yan. Press yung up arrow and then yung left arrow and then baguhin lang yung value ni X. This time 1 na lang. So press equal sign and then i-store ngayon natin ito sa B. So press shift, store dito sa B. Next, i-subtract natin si B kay A. So press alpha para ma-access yung mga variables A and B. And then i-divide sila ng delta X. Yung sagot ay 662.991. Next, i-evaluate din yung mga choices at 1, yung napiling number. So, i-substitute lang yung 1 dito. Yung A, ganito yung magiging value. Ito naman si B, ito si C, ito si D. So, confirm na lang sa calculator na ganito nga yung values na makukuha. Now, ano yung nag-match? Well, it's letter D. So, yan yung sagot. Pero, hindi exactly nag-match. May konting difference yung mga values na yan as you can see. Pag ginamit natin yung central difference approximation, makikita na magiging pareho na ngayon yung values ng mga to. So, gawin natin yun. Ito nga yung central difference approximation.
Take note na dito sa numerator, yung first term ini-evaluate at a plus delta x. Kaya ganyan yung value. Dito naman, a minus delta x. Kaya 0.9999 dyan. And then, also note na twice of delta x na dito sa denominator. So, i-input natin ngayon yan sa calculator. Actually, hindi na. Again, i-access lang natin yung history. Babaguhin lang yung value ni x. So, 0.0001. First equal sign, i-store natin ito sa A. Access ulit sa history, i-edit yan. 0.9999. First equal sign, i-store natin ito sa B. Ngayon, subtract si B from A. And then, i-divide ng twice of delta x. Yung sagot ay 662.823. And you can see na magkalapit na. Hindi naman exactly na the same yung mga sagot na yan, pero mas konti na ngayon yung difference. Unlike kanina, you can see na at least up to 3 decimal places, magkapareho na sila. Alam na natin ngayon na ito yung formula for the second derivative of a function evaluated at a. Na-discuss na rin before na yung idea dito is that yung nandito sa left-hand side ay yung derivative and yung nandito naman sa right-hand side ay yung function na kinukuha yung derivative. So since second derivative dyan, mga first derivatives dito sa right-hand side. Ngayon pwede natin gamitin yung idea na yan para makakuha tayo ng formula din for the third derivative naman. Ito na yun. So ganun nga, yung nandito sa left-hand side ay yung derivative. And then yung nandito naman sa right-hand side ay yung function na kinukuha yung derivative. So dapat second derivatives yung mga nandito. Kasi pag dinerive sila, makukuha yung third derivative. So ito na yun. Except that, mga second derivatives yung nandito sa numerator and hindi kayang computin yan directly ng calculator. So ang gagawin lang ay express sila in terms of first derivatives lang. Which is basically apply lang ito. Except that, yung formula na to is for a. And then dito yung argument ay a plus delta x. Anyway, madali lang naman yan. So pag in-apply lang ito para evaluate ito, magiging ganito na siya. And then ito naman, magiging ganito na. And this time, yung nandito sa right-hand side, mga first derivatives na lang and kayang computin na yan ng calculator directly. Simplify lang natin ito. And now we get this formula for the third derivative of a function evaluated at a. So, i-apply natin ngayon ito para i-solve yung problem na to. Kunin natin yung third derivative is x sin x. So, ito nga yung formula. Gawin natin 2 si a and 0.001 si delta x. So, ito ngayon yung i-input natin sa calculator. Take note na yung madadagdag kay a dito sa first term sa numerator ay dalawang delta x na. Kaya 2 plus 0.002 dyan. And then dito naman, ang mababawas, dalawang delta x na. Kaya 2 minus 0.002 yung value ni x dyan. And then may middle term ngayon na at a lang. Also note dito na naka-square na si x and i-multiply kay 4. Anyway, punta na tayo sa calculator. So, nandito yung numerical differentiation function ng calculator sa taas ng button na to. So, press shift to access that. So, i-type na natin ngayon yung function na x times sin x. Since magko-compute ng sin, make sure na nakaset to radians yung calculator. So, yung value dito ng x ay 2.002. Press equal sign. Yung sagot na to, i-store natin sa A. So, press shift to yung store button and then piliin yung variable na A. So, napunta na sa A yung sagot. Next, i-input naman natin yung middle term dyan. Actually, hindi na kailangang i-re-input. I-access lang yung history. Press yung up arrow and then yung left arrow. And then, i-edit lang yung value ni x dito. So, 2 lang. Press equal sign. Yung sagot na yan, i-store ngayon natin dito sa B. So, press shift, store dito kay B. Makikita sa display na napunta na kay B yung sagot. Next, yung third term naman sa numerator. So, i-edit lang ulit yung
nakasulat na dito, this time, mababawasan niya ng 0.002. Press equal sign, store natin ito sa C. So, press shift, store dito kay C. Ngayon, combine na natin si A, B, and C the way na ini-indicate ng numerator. So, that's A, press alpha muna to access A, and then twice of B. So, 2 times B, and then plus C. And then, i-divide yan ng 4 times the square of delta X, which is 0.001. So, press equal sign, yung sagot is negative 1.896. Ang susunod ngayon na gagawin ay i-evaluate din yung mga choices at the number na napili, yung 2. So, substitute yung 2 dito. Yung A, magiging ganyan. Ito naman si B, ito si C, ito si D. So, makikita na yung nag-match ay si A. So, si A talaga yung sagot. All we have to do now is confirm sa calculator na ganito nga yung mga values na makukuha. So, i-input natin yung function. So, minus 3 sin x minus x cosine x. Press calculate. So, hihingi siya ng value ni x and kukumputin niya yung corresponding value ng function na in-input. So, ito nga yung value ni x. Press equal sign, ito nga yung result, negative 1.896. So, ito yung sagot kasi yun yung nag-match dito. What about B naman? So, i-edit lang natin anong meron na dito. 2 na yung coefficient ni sine. And plus na dito. Positive na yung second term. So, press equal sign. Nakastore na yung value na yun na to sa x. So, hindi na kailangan umulit dito sa calculate. Pero, why not? Pwede naman. Input 2. Press equal sign. So, yan nga, 0.986. For letter C naman, so, may x na nadagdag dyan kay sine. And then, wala na yung x na to dito kay cosine. Press equal sign, yung sagot is negative 0.40 nga. Kagaya ng nakasulat. Finally, yung letter D, 2x, yung coefficient ni sine, and assist na yung second term. So, press equal sign, and yung sagot nga is kung anong nakasulat. So, yung nag-match lang is ito. So, ang sagot is definitely letter A.